sa ating mga narinig na mga dakilang gawa ng Diyos sa lugar ng Batangas. At tunay nga po na nakakagalak, nakikigalak tayo sa ginawang ito ng Panginoon, na kung saan not by might nor by power, but by His Holy Spirit. Paano natin masasabi na itong L3 na ito ay para sa Panginoon o para sa bumbong? Wait, paki-flash niya. May napansin ba kayo sa L3? Anong napansin niyo? Yung plaka. Pag titignan niyo yung plaka, o nung nakita rin po si Pastor, siguro, same. Ano pong letter? EU. EU. EU, Lord. 2. EU tong 2, 9. May apa. EU tong tunay Purihin natin Panginoon! Hallelujah! Naalala ko yung sasakayan ng Brother Pete, di ba? Pete. Pero ito talagang iyo. Kaya siguro inihanda at rin. Kaya siguro walang nakasta. Dahil inihanda talaga na iyo to. Iyo. Hindi na yun. Iyo to. Tunay. Talagang A. Graded A. Kaya nga, masaya ba kayo? Amen. Are you happy today? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi dito, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Alam niyo ba na kagalakan, iyan ay choice. Joy is a choice. Kaya nga sinabi, di ba, life is a matter of choice. Pipili ka kung gusto mong maging masaya. Pipili ka kung gusto mo na ikaw ay malungkot. Pero kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, walang lugar ang kalungkutan. Amen? Walang lugar ang kalumbayan. Bakit? Joyfulness, happiness, is something God made man for. So yung palang kagalakan, kasiyahan, yan pala'y ginawa talaga para sa atin. Kaya kung inyong narinig, tayo ay kung ano ikaw ngayon, it is because of your yesterday. What you have right now, it is because of your decision. It is because of your choice. Kaya kung ikaw ay masaya ngayon, kahit may problema, it is your choice. Dahil ganito tayo nilikha ng Diyos, na kung saan ikaw at ako ay magalak. Kaya tayo nakikigalak sa ginawang ito ng Panginoon. Kaya salamat. Dahil yung pangalawang Kronika 20:20, anong sabi doon? Sumampalataya ka sa Panginoon, sa gayoy, diginhawa ka. Sumampalataya ka sa kanyang mga propeta, sa gayoy, baliktad pala. Sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay matata. Guminawa ka sa kanyang mga propeta, sa gayoy, giginhawa tayo. Kaya, alam niyo po, sa bahagi ng isang leader,
masarap sa pakiramdam na ang kanyang tinuturuan ay mayroong mga pakinig. May puso na handang sumunod. Kaya nga, sabi ng Sister Oaklet, ang leader, iingatan niyo yan. Bakit? Kasi pag sumakit ang ulo niya, nagulong isip niya, mababaling sa ibang bagay yung focus niya. Kaya, salamat sa Diyos, salamat sa buhay ng mga taong ginamit. Kayo ay naging vessel, di ba? Kaya nga sa amin, di ba? If you will fill your heart today with overflowing, di ba? Hindi few ang dadalhin mo sa Panginoon, kundi lahat. He will fill your heart with power, with joy. Kaya, masarap sa isang leader na yung kanyang mga tinuturuan ay kaisa niya. Kaisa niya. Kaya nga, ang sabi ng Pastor Riner nung Wednesday, Jerry, ang isa sa ayaw ko ay yung ako'y hinahamon. Ganon ang kaloob kay Pastor Riner. Na kapag mayroon siyang tinig na narinig sa pamamagitan ng leader, hindi na siya itong pinatutulog. Pinapakita niya sa kanya yung insight, concept, and ideas. Ang sabi nga niya, ang hinahamon ko, kinagatan. Pero nakikigalak kami sa ginawang ito ng Diyos dahil talagang kagalakan mo ng isang leader na kapag ang kanyang mga miyembro ay nagma-mature. Mahirap mag-release ng pananampalataya. Dahil minsan, sabi nga, dinadaya ng kaaway. Pag ikaw ay naging naturalesa, yung natural mind mo ang umiral, yung takot ang umiral sa iyo, naroon yung takot. Naroon yung pag-aalinlangan. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, salamat, iginalang nyo, ganyan nyo, iginalang. Una, ang Diyos na tumawag kay Pastor Riner, sumunod sa Kanya. Iginalang nyo ang tinig na iginalang ng ating Pastor Riner. Kaya nga naman, inireward ang bumbong, inireward ang buhay ng bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, tunay ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya yung bahid, hinuhuli. Kaya nga kung kami ang tatanungin, sabi ko na ako, hindi na ako na. Titingnan yan. Magpapaganda, hindi kaya sa natural. Pero ang Diyos, kaya yan. Pero sabi nga, timing is the key. Timing is the key. Kaya hindi natin alam. Hindi namin alam yung bagay na gagawin ng Diyos. Pero kami ay umaasa. Tayo ay naniniwala. Tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon na tayo ay Kanyang i-reward ayon sa iyo at aking pananampalataya. Kaya nga sabi mo sa iyong katabi, you are a child of God. You are a bona fide disciple of Jesus Christ. O bona fide. Ibig sabihin, hindi ka koloro. Ikaw ay totoo.
pag-usapan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, hindi po ako magpapahaba. Ayaw mo po Brother Pete na magbigay ng pinakamensahe. Pero ang sabi dito, if you are in trouble, sabi dito, some of you have trouble in your home. Hindi ko kayo kasama sa bahay. Pero sabi dito, some of you have trouble in your home. Some of you have trouble in your job, in your business. Some of you have trouble in your education. Some of you have trouble in so many ways with your health. You have trouble. You are in trouble. Pero ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Though you are in trouble, ang sabi ng salita ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Kaya ito yung kahalagahan na alam mo at alam mo at alam mo na kasama mo ang Diyos. Na kahit anumang kalaking problema ang iyong nararanasan, kung alam mo na kasama mo ang Diyos, tunay, alam mo din na ikaw ay pagtatagumpayin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Lumakad ka man sa apoy, alin daw, hindi ka masusunod. O magniningas man ang alab sa iyo. Kaya nga itanim natin sa ating kaloob-looban. Wherever we are, whatever you are going through, hindi ko alam ang Diyos. Pero ito ang salita ng Panginoon sa iyo at sa aking buhay. If God is for you, if God is for us, who can be against us? Kaya kapag ang Diyos ang nag-utos, lahat ay mayroong pangyayari. Nothing is impossible for those who believe. Kaya dahil narinig ng ating Sister Corinne, within 12 days, isusurprise ng Panginoon. Binububay ang Diyos ang kanyang mga banal. Kaya nga, for those who believe, nothing is impossible. Because you know that you know that you know that God is with you. Kaya nga, mga kapatid, minsan natatakot tayo. Ito talaga yung kalaban ng pananampalataya. Ang takot. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, do not be afraid. Dumaan ka man sa tubig, walang mangyayari sa iyo. Dumaan ka man sa pinakamainit na apoy, hindi ka masusunod. Dahil ang salita ng Diyos, ang ating kalasan, ang salita ng Diyos, ang ating tatayuan, ang salita ng Diyos, ito'y buhay. 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 Nagbibigay. Buhay. Nagpapapangyari ng lahat ng desire, ng naisip, ng buhay, ng bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng ito, to God be all the glory.